Ma'am, ask lang po, tama po ba ang back read? Salamat po. Hindi. Mali siya. Grammatically speaking, it's incorrect. Let's analyze. This, guys, is again a matter of structure. Yung read, obviously, ginagamit natin to as a verb. Salitang kilo siya. Kasi ibig sabihin yan, babasahin mo eh. Now, we know na yung back ay dapat nagmo-modify doon sa read. Kasi anong klaseng pagbabasa ba? Pagbabasa nung mga previous message. So this one describes yung action. Now here comes the problem. Yung word na back kasi, sa ganitong structure, nagfa-function siya as an adjective. Yung word na back, kapag ginamit mo as an adjective, lagi siyang nasa unahan nung word na minamodify niya or dinidescribe niya. Halimbawa, back door, back seat, back pay, back pain. Lahat ng back na yan used as an adjective at lahat yan nagmo-modify ng nouns. Anong klaseng door? Back door. Anong klaseng seat? Yung back seat. Anong klaseng pay? Yung back pay. Anong klaseng pain? Yung back pain. So again, sa structure na to, tama yung paggamit natin sa kanya as an adjective modifying itong mga nouns na to. Now, balik tayo dito. Again, we've established na kilos ito eh. So, hindi siya noun. Kaya, nagkakaproblema tayo sa paggamit ng back as an adjective kasi hindi kayang mag-modify ng adjective ng verb, right? Ang kaya lang mag-modify ng verb ay adverb. Now, here's the thing. Ang back, pwede rin siyang mag-function as an adverb, pero kapag ginawa mo siyang adverb, sumusunod na siya ngayon sa verb. Kagaya ng go back, call back, fight back, look back, hold back. Lahat ng back dito, nagmo-modify sila ng verbs na to. Go, call, fight, look, hold. So again, kung mapapansin nyo, pag ginamit siya as adverb, dapat nahuhuli siya. Una muna yung verb bago yung back. So ang tama talagang sabihin dito ay read back. Mauuna yung read bago yung back. Halimbawa, let me read back your messages. Okay, let me read back what you sent. However, kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga videos ko, kung casual, conversational, informal setting naman, pagbigyan nyo na yung back read kasi naiintindihan naman. And again, given the idea that language is dynamic and forever evolving, ang nakikita kong posibleng mangyari in the future is maging one word siya, back read, one word lang talaga siya, tapos maging legit na verb na siya. As in, back read, hindi mo na kailangan ng modifier. Verb na yung back read na ang ibig sabihin ay, yun nga, magbabasa ka ng paurong or paatras or magbasa ng mga previous messages. Parang ganon, na-imagine ko.